Combo Family, nandito tayo ngayon sa mga kakalsadahan no, ng lungsod ng Dagupan. Kasalukuyang binabantayan ngayon ng Public Order and Safety Officers itong lagay ng ating mga kakalsadahan dahil pa rin no, ditong nararanasang pagtaas ng tubig no, dito dahil sa baha. At syempre itong high tide Bombo Prami. Dahil sa ating pag-iikot kanina, napansin natin, nakita natin na may mga area na talaga na napakataas ng tubig. Gaya na lamang dyan sa parte ng Burgos Street at sa ilang mga parte sa Parkwag, maging dito sa may Rizal Street. At syempre nandito tayo ngayon kasama natin ang officer in charge ng Public Order and Safety Officer, si Sir Rexon De Vera, upang malaman itong mga kasalukuyang sitwasyon at ating interviewin natin ngayong araw nito. Magandang umaga, Sir Rexon. At live tayo ngayon napapakinggan at napapanood dito sa ating programang Bombohan ay Big Time. Bala at pagbati muna ta sa ating mga viewers and listeners, Sir Rexon. Ayos po, magandang umaga po sa lahat ng ating viewers at listeners, lalo na po sa ating mga pampasayerong jeep at mga commuters po. Yes, sir. Sir, kamusta yun? May maaari ba tayong papatupad na rerouting? Ayos po, binabantayan po natin, 100% po, naka-duty po na ang ating mga enforcer at tinitignan ang kalagayan ng mga malalayong lugar dito sa may parte ng Dagupan at binabantayan yung mga mapapabang sasakyan na pag medyo hindi kaya po is binabawalan po natin. Sir, ano po yung mga street natin ngayon na matataas ang tubig at gaano matataas ito, sir? Ayos po, una po binabantayan po natin dito sa may part ng Burgos Street o Burgos Extension dahil may kalaliman po at hindi po kaya ang light vehicle at ganun din po doon sa may Parkwag, sa may tapat ng CTI ay may kalaliman din po at hindi rin po kaya ng mga light vehicles at mga papasayerong jeep. At dito sa may part ng Mayumbo po, not possible po lahat ng mga light vehicle at yung mga matataas na sasakyan lang ang kaya pong makadaan po. So yung mga sasakyan, sir, dito sa downtown, kumusta? Ayos po, sa may downtown po, may mga ilan-ilan po tayong medyo mataas-taas po yung mga pinapasada nilang sasakyan. Pinapayagan po natin silang makapasok para may masakyan po ang mga commuters natin. May mga sasakyan po ba yung mga palupaw hanggang mga jeep na palupaw na dito na kayo, sir? Yes po, mayroon naman po pero pakunti-kunti, hindi po naman po lahat is lumulusong sa may ba. Tulad nga ng sabi ko, yung mga kaya lang po ng mga sasakyan nila is pinapayagan po natin, yung mga mababa po is hindi po natin pinapayagan para po hindi mag-cause ng traffic at hindi rin masira yung mga sasakyan nila. Yes, sir. So dito, sir, ano po yung mga ginagawa natin na mga hakbang bukod sa pag-monitor natin ng kalsada? Ayos pa, binabantayan po natin kung tataas pa po yung mga tubig at pag nakita po natin hindi na po kaya ng mga sasakyan ay agad po nating hinahanapan ng paraan kung saan po natin sila pwedeng idaan na hindi po masira yung mga sasakyan nila o gumawa ng traffic sa may kalsada po. May mga nakita na ba tayo, sir, na tumirik? Marami natin na rin po, kaya po kung saan po yung may mga tumitirek is doon po natin dinadagdagan yung mga enforcer natin para mag-abiso at magbabala sa mga makukulit na pinipilit po yung mga sasakyan nila na wag na po nilang ipilit at isa-isa po namin silang kinakausap. So yung mga pakalasyaw naman, sir, may mga nagtatanong na mga pasahero. Yes po, yung mga commuters po natin ng Pakalasyaw, kung napapansin niyo po, halos wala pong jeep na pumapasadang galing Pakalasyaw, gawa ng medyo malalim dito sa may Mayumbo at Karanglaan. Kaya ang nakikita po nating pumapasada dyan, yun na lang po masasuggest natin, may mga kuliglig po tayong nakaabang dito sa may Perez Market Side Street at lalabas po doon sa may gilid ng Bulinaw Bank, Pakaranglaan po, Pakalasyaw po. Yes, Bombo Prami, baka may katanungan po kayo kay Sir Rexon. Ilan bang mga lugar ang hindi passable ngayon, Bombo Oliver? Magitanong na lang. Pagdating po natin mga lahat po sa mga light vehicle, ito pong tulad ng nasabi natin kanina, ito pong Burgos Street, Burgos Extension, at saka ito pong sa may Parkwag, sa may City High, Mayumbo Street to Karanglaan, at possible po sa mga light vehicle. At medyo may kalaliman na rin po itong sa may malalim po itong loob ng Samora Extension, not possible po sa lahat ng vehicle po. Alright. And Sir Rexon, wala po ba kayong mga balita doon mismo sa mga barabarangay din po na mga pwedeng di madaanan? Mga barabarangay, sir, na
hindi pwedeng madaan. Ayos po, ito pong sa may Gomez Street, hindi po kaya kasi under road elevation construction pa rin po. Saka itong sa may loob po ng Galban, ay kung may makipapansin nyo po, may maliit na portion na lang kung hindi pa natapos at medyo may kalaliman po yung tubig doon. At ito pong sa Moray Street, sa Moray Extension po, sa Moray Extension is medyo malalim po at hindi rin po kaya. Sa may loob po ng Perez site, Perez Market, hindi rin po kaya ng mga light vehicle. Kung mapapansin po natin, puro kuliklik po ang dumadaan doon at saka yung mga malalakas lang ang loob na pampasayrong jeep ang nakikita po natin. Sir Rexon, alam po natin no, sa inyo po dyan, kamusta naman po yung ating pong mga personnel? Kamusta naman po yung ating pong mga kasamaan dahil umaraw, umulan, kahit baka, andyan po kayo. Tayo po ba iprotektado po, sir, sa mga ganyan? Nakadyo po lahat ng mga tao natin at kung yung dating ruta po nila is pag wala namang traffic is dinadala po natin yung mga enforcer natin dito sa may mga pinapantayan nating may pagbaha. At yung tulad na sabi ko po kanina, tumutulong po sila sa pag-aabiso sa mga hindi po kayang mga daanan po. Yung mga nagkakasakit na ba tayo ng mga enforcer? So sa awa ng Diyos wala naman po. Okay. And siguro sir, no, ingat na lang po kayo. Pero siguro panghuli na lamang. Dahil ganito pong sitwasyon po sa ipong syudad, lahat po ba ng mga hindi po tayo nakitikit po ngayon na pinagsabihan lang po natin na dahil nga po for ganitong sitwasyon, sir? Come again, Prami? Wala na bang nangyayaring panguhuli dahil ganitong sitwasyon natin ngayon dito sa syudad ng Dagupan na sa mga lumalabag sa batas trapiko? Meron po, lalo-lalo na po doon sa may no parking na pinapatod po natin. May mga bago po tayong ipapatubad ng parking kasi mostly doon po nai-stack yung mga sasakyan, lalo-lalo na dito sa may pagbaba ng tulay. Ini-restrictyohan po natin yung mga parada ng mga sasakyan para po hindi po mag-cause ng traffic. Alright. Tuloy-tuloy din yung pag-huli natin dyan. Kahit ganito yung sitwasyon. Ayos po, tuloy-tuloy po yung pag-huli pero may mga kinukonsider tayong mga violation at mga halimbawa yung dating hindi one-way ay hindi two-way ay ginagawa po natin two-way para naman po sa mga motorista natin na hindi po masira yung mga sasakyan nila sa mga part na malalalim po. Alright. Yun lamang, Bombo Oliver, at back to you. Ayan, siguro yung paalala na naman sa ating mga motorista ngayong ganito yung sitwasyon dito sa Dagupan. Yes po, paalala po sa mga computers natin, mga motorista po natin, may mga enforcer po tayo dyan na nakatalaga sa mga may mga bahang lugar at kung hindi po kaya ng mga sasakyan nyo, kung ano po yung sinabi ng mga enforcer namin, huwag nyo na pong ipilit para din po sa inyo yan at para sa maluwag na trapiko po. Maraming salamat, Sir. Salamat po. At yan, bumuframi itong kabuang panayam natin dito kay Sir Rexon, ang officer in charge ng Public Order and Safety Officers. Kaya itong ating mga kababayan, manatiling nakatutok at tumantabay sa mga sitwasyon at kagalapan dito sa ating lungsod ng Dagupan dahil talagang mataas pa yung mga tubig. Dahil meron tayong mga nakita kanina, bumuframi, merong lagpas sa tuhod, meron din yung lagpas sa akong at may mga gutter deep na mga tubig. Lalong-lalo din sa ilang mga barangay kanina, umikot din tayo kanina sa Lasip Grande, mahirap makapasok. Ganun din sa parte ng papunta ng Maluwad dahil dyan sa parte ng Gilig, meron yung area na talagang mabato na hindi pwedeng madaanan ng mga sasakyan. Kasi kung madaanan ito ng mga sasakyan, baka tumirik itong kanilang mga sasakyan. So magresulta pa ng mga negatibong epekto at magsanhi pa ng trapiko. Kaya manatiling umantabay lalong-lalo na sa mga pupunta ng western part, lalong-lalo na ditong mga pupunta ng Calasiao or mga pupunta ng Lingay na galing sa Calasiao o Santa Barbara. May mga daanan kasi dyan na talagang mataas pa ang tubig pa. At yan muna, Bombo, parami itong ating update dito nga sa kakalsadahan ng Dagupan City. Ito, si Bombo Oliver na kumusta gulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo.